Nag-viral ang isang janitor kamakailan matapos siyang makapagsauli ng malaking halaga ng pera na kanyang napulot sa Ninoy Aquino International Airport kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit hindi lamang pala ito ang nag-iisang pagkakataon na kanya itong ginagawa. At dahil dito, kinikilala rin ang kanyang katapatan ng iba't ibang organisasyon. Ang kanyang kwento. Ito po, panoorin po natin. Ilang beses nang naging laman ng mga balita ang isang janitor na nagtatrabaho sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa kanyang katapatan. Minsan ko na rin siyang nakapanayam sa Responde sa radyo matapos niyang isauli ang napulot niyang malaking halaga. At anong unang mong pumasok sa isipan mo? Dahil nagawa mo na dati magsauli ng pera, wala ka ba pangangailangan ng pera? Kailangan ko po. Ayun. Oh. Pero? Kailangan. Pero hindi talaga sa isip ko na sabi nga nilang mga kasamahan ko nasa basurahan na, sinuli mo pa. At ngayon, mas makikilala pa natin si Ronald, ang ating Certified Honest Janitor. Ang trabaho ko po ngayon is bilang isang maintenance crew, janitor sa NAIA Terminal 2. Nagsimula ang pagpasok ko sa airport 2009. Nakakapulot na rin ako ng mangilan-ngilan na hindi naman kalakihan, pitaka, cellphone, pera. Yun, doon nagsimula. Karamihan nakikita ko sa loob ng CR, sa labas, na hindi nakikita ng CCTV. Pero almost lahat ng napupulot ko, karamihan sa CR, sa basurahan. Naka-envelope, mga naibabalik ko. Yung nasa basurahan, yung may 20,000, may Japan, may Korea, tsaka may alahas. Nasa maliit siya na envelope na nakalagay. Pero wala siyang pagkakilanlan. Sa airport kasi, may mga pasahero na nakakaligtaan nila na sa sobrang dali o sobrang excited, kinukuha nila yung mga basura na dapat na itapon, pero minsan, natatapon nila yung hindi dapat. At sa bawat gamit ng kanyang nakukuha, agad niya itong dinadala sa kanilang opisina. Sa akin, pagka may nakikita ako na kukuha o na susuli, dinidiretso ko sa Loose and Found sa NAIA Terminal 2. Nakatunayan na ibabalik ko at may binibigay sa akin papel na katunayan na ibalik ko siya. At nasundan pa ng $5,000 at nasundan pa ng napakaraming higit kumulang sa 200 plus na cellphone, pitaka na sa megit 100 megit. At maraming alahas na hindi mo, kung kukumpute mo, aabot ng megit. Kulang-kulang na sa 4 milyon lahat-lahat. Sasabihin nga nila kung hindi ka lang tapat, mayaman ka na. Pero hindi eh. Ayon pa sa kanya, ang pinakamalaking halaga na kanyang naibalik ay aabot sa mahigit 2 milyong piso. Ang pinakamalaki ko po na pera is 2.4 million. Nakalagay siya sa isang bag, hindi na namin in-expect na ganun kalaki kasi pag may ganun na bagay na nakikita ko, talagang isip ko talaga, pag may nakita kong bagay, hintayin ko muna mga 1 oras, 2 oras. Pag wala, sabi ko, naiwan na to. Doon na ako gagawa ng aksyon na maisoli siya sa kinaukulan. Hinintay muna namin doon na may kumuha. So, kunyari, sa isang malit na sa upuan, sa ilalim, kunyari hindi nakikita ng mga CCTV, usually nasa gilid siya. Hintay ko muna kung baka may dumampot o baka nandun lang nakaupo. Pero sa wala ng flight, umabot na siguro mga 3 hours o 4 hours, wala pang kumukuha. Sabi ko baka nakaalis na yung pasahero o naiwan. Kaya ngayon nagtatanong-tanong ako sa mga katabi, sabi ko, sa inyo po ba to? Sa inyo po ba? Nung sinabing wala, tumawag na ako ng staff ng Philippine Airlines na ako may naiwan na maliit na bag. Nung inakit na namin, ako busy na ako. Sabi ko, iwan ko na, sabi ng Lucen pa. Huwag ka munang umalis kasi ikaw nakakita nito eh. Ikaw nagsoli. Katunayan lang naman siya na, listigo na, nagulat ako. Sabi ko, daming pera, alahas. Masaya ako kasi nga, may nagawa ko na maganda na hindi ko expected na ganun pala kalaking halaga ang laman ng bag na maliit na mamahalin. Hindi ko akalain. Wala sa isip, wala sa anong importante, maliit o malaking bagay, kailangan maisoli sa pasahero. Ayun, sabi ng pasahero, 0% may isosoli pa. Sabi dun sa katiwala, kasi ang kumuha katiwala eh. Kasi pumunta dun eh. Magbaka sakali kasi siyempre laman nun eh. At kahit pa makailang beses siyang nakakapulot ng pera, alahas o cellphone, kahit kailan ay hindi siya nagpadala sa tukso na angkinin ang mga ito. Sa akin hindi, kasi turo sa amin ng magulang ko, nagtitinda kami ng karyoka, bibingka, bago ko pumasok, talagang sasama ko siya. Tapos may nagbayad, sumobra yung pera, hindi namin alam.
ibinalik ng tatay ko. Doon nakita ko sa kanya, ganun siya katapat. Doon nagsimula. Sabi ng tatay ko, ibalik natin yung sobra. Mas masarap kasi yung kahit konti lang kita natin, napakasarap sa buhay na maging tapat tayo. Kwento pa ni Ronald, anuman ang hirap ng kanyang pinagdaraanan, hindi ito magiging dahilan para gumawa siya ng mali sa kapwa. Napakahirap kasi lahat ng hirap naranasan namin eh. Bago kami pumasok, nagtitinda kami ng mga bibingka, karyoka, nagbubutedyaryo ko para may baon lang ako. Tapos nagkataon naman, yung tatay ko nagkasakit. Talagang bata pa ako, banat na ako sa trabaho. Lahat, kinakaya ko, hindi ko kinahihiya. Nainggit ako sa mga classmate ko, nagtatawanan ako. Pero sabi ko nga sa malista paraan para makatulong ako sa magulang ko, gagawin ko. High school graduate lang ako. Halos lahat kami ng magkakapatid ko, wala talagang natapos kasi nga sobrang hirap ng buhay. Wala talagang pang college. Okay? Talagang sa akin ko, gusto kong makatapos pero hanggang doon lang talaga. Nagkargador ako sa Divisoria, nagtinda ako ng kung ano-ano, nagbasurero ko lahat. Para lang makatulong ako sa magulang ko, yun ang ginawa ko. Laban lang sa buhay, sabi nga nila, lahat ang kinikita ko, 2 college ko, 1 high school. Kung tutusin sa binata pa lang kulang na yung sinasahod mo. Pero ang ginagawa ko, nakakapag-loan ako kung saan. Kaya wala natitira sa sahod ko kasi sabi ng mga kasamahan ko, ibang tao eh. Baon ka sa utang pero nakikita mo ngayon. Yun na ang sagot. May alahas, wala nakakita pero binabalik mo pa rin. So sabi ko, yun ako eh. Kung yung tama, doon ako. At ang pagiging tapat ni Ronald, malaking impluensya sa kanyang asawa at mga anak. Hindi lang naman ako, pati asawa ko, mait na bagay lang naman. May pumasok na GCash, sinuli niya rin. Tapos yung anak ko, habang nag-i-enroll yung dalawa, may nakapulot na cellphone. Sinuli sa principal. At yung may-ari, yung magiging classmate niya. Kasi yun yung nakikita sa akin eh. Ginagayayan nila. Natutuwa talaga ako kasi parang nasusundan yung hiyap ako na sabi ko sa kanila na ganito lang ako. Mas maganda yung ginagawa natin. Nakita nila kaya ginagawa din nila. Kaya ako naman hindi naman ako nakikipag talagang walang kaming nag-uusap na sosoli mo. Wala. Talagang nalalaman ko na lang. Nakausap din namin ang anak ni Ronald na si Hazel Ann. Anya, ipinagmamalaki niya ang mga ginagawa ng kanyang ama. Siyempre po, proud na proud po ako sa mga na-achieve niya. Hindi lang po sa mga bagay na napupulot niya dahil meron din pong nakakapag-recognize po sa mga ginagawa niya. At ang magandang pag-uugali ng kanyang ama, namana na rin nilang magkakapatid. Pag bumibili pa ako once, like yung mga sukli po is parang sobra po. Sinasabi nga po ng papa namin na pag may nakikita ka or may mga sobra kayong nakukuha, syempre kailangan yung ibalik yun kasi kahit na maliit na bagay lang yun, syempre malaking bagay pa rin po yun sa mga taong kunyari nagtitinda po ganyan. Sinasabi nga po sa moral principle na bawal magnakaw, bawal magsinungaling. So, ayun po, hindi po siya coach or something na basta po yung parang nafe-feel na po namin. Syempre po, nagiging reflection na rin po sa amin yun na ay, ganito po pala yung papa niyo. So, katulad din po pala kayo ng papa niyo, ganyan. At ang katapatan ni Ronald, kinikilala na rin ng iba't ibang mga organisasyon. Yung unang award ko sa MIA, 2012, as nasundan pa na napakarami. Natutuwa talaga ako kasi hindi ko expected yung mga pagkilala. Sa akin kasi, yun yung sinasabi kong kayamanan na dumating sa akin na hindi mawawala, masigit pa sa bilyon na award sa akin o pabuya. Pero nakakataba ng puso na hindi ma-expected. Lalo na, napili ako ni Ombudsman Martires. Yun, siyempre, ombudsman yun. Talagang umano sa grapeng korupsyon yun. Sa dami ng mga dapat nominasyon, napili ako. Ito po yung mga award ko natanggap. Mula 2011 hanggang 2024. Ba't ibang lugar, ba't ibang organisasyon, kay Office Ombudsman, pinakabago yung Gawad Bayaning Pilipino, sa Caloocan, Bulacan, Quezon City, San Juan, Laguna, at marami pang iba. Mga organisasyon na mga Rotaryo. At hindi lang pala pagsasauli ng mga napulot na gamit ang ginagawa ni Ronald. Dahil tumutulong din siya sa mga nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. May pagkakataon na nabigyan ako ng parangal, nagbigay sa akin ng pera. Ngayon, may kasamahan kami na
bata na may cancer patient na. Kaya ibinigay kong buo sa kanya. Bili ko ng gatas at binigay kong pera lahat sa kanya. Kasi nararamdaman ko yung pagiging isang ama na alam kong kailangan ko pero binigay ko pa rin. Tsaka yung nakaraan, yung 13 month ko, idinonate ko rin sa mga nasalanta ng bagyo. Sabi ko sa mga anak ko nakakaintindi sila, nak, huwag na tayo kumain ng masarap o bili kayo ng mga bagong damit. Maganda yung tumulong tayo sa maliit na bagay. Hindi malaking bibigay natin pero malaking bagay sa mga tao na walang pagkain, walang pera. Tunay ngang kahanga-hanga ang ipinapakitang katapatan ni Ronald. Dahil sa kabila ng hirap ng buhay, hindi siya nagpapasilaw sa mga bagay na kanyang nakukuha. Bagkus, mas pinapalaganap pa niya ito upang maging mabuting ehemplo sa iba. Yan ang Tatak Responde. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.